Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mga pagsasabi sa kanyang muog katahanan, ikaw ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw makaroon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon
ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report. Hospital Report. Market Report. City Hall Update. Capital Update. Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Okay, mayong buntag Luzon, Visayas o Mindanao. Sa magkausap pa, adlaw karon nga Merkules. Kapit sa 3 karon sa bulan sa Nobyembre, tuiga 2021. Kahapon mga ka-angel atong gisaulog ang Todos Los Santos. Adlaw sa mga patay mga ka-angel, Nobyembre 2. Isang tuod mga ka-angel, napipila ka mga samang across sa tibuok na Pilipinas. Kinsa kini mga ka-angel gipasiradan tungod sa hulga sa COVID mga ka-angel. Apan wala gyapon kana wala kana magmakuli. Pagpadaan gyapon kita aron sa paghandom sa tong minahal sa kinabuhi. Isang tuod siradan ka ng mga samang mga ka-angel. Apan dili lang ana nga pitsa oro pitsa dos kita makabisita sa tong mahal sa kinabuhi, kundili sa matag karon og unya. Sa ngalan sa kong partner mga ka-angel, si Angel Rose Dinya. Ang ato ang production in charge mga ka-angel. Ato admin head si Ma'am Rocklin Daang. Ato ang news writer Shin Sulugan. Ato ang news chief of reporters si Angel Tongski Sambas. Mga reporters na to si Angel Frenza Lucia, Ricky Tadio Real, Mon Carcalias o si Drew Sanoria. Ako na si Angel Ryan Circle Mall na nakikuban kanyang tudlang sa 40 minutos ang takna sa kabuntagon diri lang sa programang Angel News Patrol Morning Edition. Wala karon nga to ang main anchor mga ka-angel si Angel Rose Denya. Tungod kay doon na siya mga ipatan gilakaw, nagbisita siya sa iyang minahal sa kinabuhi dito sa Magsaysay mga ka-angel. Ang katapusan nasakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Amping dya bro, amping. Atong pagpanimbahin usabang mga atong mga soking tig paminawan. Dahil sa itong programang Angel News Patrol ang Morning Edition. Binasab sa to ang naghatag kinabuhi ng programa mga ka-angel. Si Kagawad Alan Magsayo, Kagawad Romeo Bacaro. Inyong tanan, mayong buntag mga honorable. 80 ka barangay nga sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 23 ka lungsod nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city ang El Salvador City ug ang Hingoog City. Atong pangumustahon ng mga distrito, District 1 o kan District 2 mga ka-angel, nasakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Narita mga ka-angel, largahan na to ato ang mga headlines sa nga mga balita. Ano sab sa balita sa atong kauban, Chief of Reporters si Tutong Sambas. Usa daw ka mangunguot, why swerty, sikop kini sa otoridad. Samtang sa balita ni Frena sa Lucia, gikaingon evacuation center sa Hingoog City nga nagatidad og 33 milyones
Kinsa gikaingon magikumpirma nga nahuman na daw. Sa balita ni Mon Carcalyas, mas hugot pa nga mga PNP checkpoint kay patuman sa bar mabatok hulga sa terorismo. Sa balita ni Pedro Sanuria, traffic update sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Narita sa itong mga headline ng mga balita mga ka-angel. Kadagdag ubay-ubay kini itong mga balita nga lokal. Asawa ni Kaures asunod nga target sa Fort ID nga man-neutralize. Mga opisyal nga involved sa kalampusan nga man-naturalize si Kaures gi-awarda na. Alert level 2. Nagabayan ipatuman sa syudad. Top 6 most wanted person arestado. Upat ka mga dakpan sa tari-tari. Upat ka mga tao nga minumolustiya sa upat ka minor gikasuhan. Alert level 2 nga gabayan ipatuman daw sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Lalaki sikop sa drug buy bust operation. Balita nga nasyonal, pagsuporta ni Gobernador Zubiri alang sa National Vaccination Program gidaig sa PHO. MTRCB ipatanggal ang usa ka episode sa Netflix drama nga Pine Gap. Dakong dagok sa lokal terrorist sa pagkamatay nila kang Kaures o Salahudin sa Dawla Islamiyah. Sabi ng Department of National Defense. Sa balitang international, Halloween weekend mass. Shooting sa US, niabot sa 12 ka mga tao ang namatay. Biden nagilatag ang mga lakang para batukan ang climate change. Balitang sports, Cubs, forward Kevin Love, naka-isolate isip kabahin sa health and safety protocols. Utah Jazz ang mibawi. Ipatilaw sa box ang ikatulong nga sunod nga pagkapilde. Sa balitang espesyal, tungod sa grabing kahubog, lalaki sa China natulon ang susi sa balay. Egyptian scuba driver nagpundo sa ilalom sa tubig og 145 ka oras. Sa balitang showbiz, rock legend John Bon Jovi nagpositibo sa COVID-19. Nadine Lostri, good influence ang pagbag-ong uyab. Mga na mga ka-angel ang atuang mga uluhan sa tuang mga balita karong buntaga. Ang hingpit nga mga aso mga ka-angel inyong matunghayan. Unya sa tuang pagbalik diri sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Stand by mga ka-angel, mubalik na kita sa dili madugay. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami.
Unsa man ang inyong gipangita? Mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new na sapot alang sa mga bata. Hingkod, kalalakinan o kababayinan. Presyo gaan sa bulsa. Suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo mga pamali, bisita ang ilang main store nga na imutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok Chris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangita ang mapayumon butan magbahalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Direta mga ka-Angel sa itong pagbalik sa itong programang Angel News Patrol Morning Edition. Ato sa largahan mga ka-Angel ang unang mga balita. Gika na sa ato ang Chief of Reporter, si Angel Tongski Sambas. Kung saan ako expert sa mangunguot daw, kinsa na sikop. Ang dugang madetalya itong madawaton si Angel Tongski Sambas. Angel Tong, sa imong mga balita, kamen! Yes, Ryan, wagin maka-episode kini ang expert na manunguot. Humad kini napaslan karon sa Tisuan ang usa ka mangunguot diya karon sa Police Station Pugon. Human kini nga gikabutyag matud pa samtang kini usa ka dalaga nga 21 anyos nga residente kini sa Makasadnig siyudad sa Cagayan. Bandang alas 12 kapin og kulang sa kautuhon. Samtang kini siya naglinya-linya diya sa naasoy nga grocery na dili ilayo sa Pugon na area. Nga dunay nakakita usab nini nga gikabutya usab na kini dalaga. Gikuotan kini ang iyang cellphone. Og samtang kini nga nakuha kini ang cellphone diya sa naasoy nga bag sa nasampit nga expert na mangunguhot na maila sa pangalan na si Michael Salindo, 22 anyos ni presidente sa Piating ito, makabalang siyudad sa Cagayan. Pero dunay nakakita na usa ka concerned citizen na matod pa yan nakita kini ginundan na siya kini ginuunan ang kapit na usa ka sustitano apan sa pagduol kay gikabutyag matod pa nga dihang pagduol nibunot kini og kutsilyo. Ginundan nga nagkomusyon kini og nag-ergo usab ang mga katawhan usab nagtabang usab nga aron magtakpan kini expert ng mga og dito wa maglangan na silipet din kini na sampit na expert mangungot
o gidala kini sa buwatan sa kapitan ang nasampit nga mangunguot hindi kabutyan matod pa samtang kini siya nga mangunguot aduna na sa igyapo mga kauban din nga nakaipsot apan siya ra nasapon atong sigayuna usa nga gidala kini sa buwatan sa kapulisan ang nasampit nga mangunguot di kabutya po sa ang baong concerned citizens nga nitabang nga mailaw sa pangalan nga si Jerome Silike, usa ka ulit tao o residente kani sa barangay Dugo Sirad sa Caliadero. Sa pagtutlo nato nga balita wala usab kini gikabutyag nga mobile ang kaso kining nasampit nga biktima nga usa ka dalaga apan sa pagsusi nato nga gikabutyag nato sa kapulisan nga ila dinay pailan kining nasampit nga mangunguot sa kaso nga gitawag nga illegal of possession of deadly weapon. Kining suspect o tingkad mo na sa karon na mga panahon na nagpahimagdong sa bukan sa kapulisan nga itag karon nga mga panahon na magbinantayon kay dili naman kini ang pagtabo sa pagpangunguot karon mo sa biktima sa usa ka dalaga kung dili sunod-sunod na kini pahimagno nga kita o buhala kita sa mga kamerkaduhan o ingon mo sa sulod sa mga departamento grocery kinahanglan alerto kita karon mga panahon na para dili masusama nining biktima nga diin gikabutyag matud pa padlas-padlas na ang mga mangunguot karon mga panahon na. Bukat atong report kaya kuha bikan sa buwatan sa kapulisan sa police station Tuban. Ako si Tutong Sambas ng Tuban, Central Broadcasting News Online. Okay, daghang salamat kayo Angel tong alang sa imong mga balita. Direta mga ka-Angel sa kadawhang balita, Efrain na Selosia, 33 sa milyonis daw. Vaccination site sa Ingog City, kinsa malampuson nga natapos na daw. Sa dugang mga detalye atong nawaton si Efrain na Selosia. Friends mo Selosia sa imong mga balita, pasok. Evacuation center sa Ingog City para sa disaster response natapos na. Iniginagod sa barangay Daang Lungsod, Ingog City. Ang gitukuran ni Duterte nga gisalig sa DPWH team inaagi sa programa ni Presidente Duterte sa iyang project nga build program sa katindad nga 33 million evacuation center ang kantidad din natapos na aduna kini standard na covered court adunay lugar nga pahulayan sa mga gender sensitive o sa mga tao nga adunay kabilingan or kapinsanan sa ilang kaugalingon adunay fully furnished nga kusina o kananan lugar sa mga bisita adunay lugar sa magpatutoy sa anak o kwarto sa manag asawa o administration office o stage para sa mga kalingawan. Sa laing bahin, sa Hingog City gihapon, ang Kaktit Arena, dired sa mga CIDG o kapulisan, kay kini nakasupak sa protocol sa IETF. O sa ka-councilor, city councilor ang kasuhan o ban sa tag-iyan ini o nagdumala sa maong kalingawan nga sabungan. Kaya si Efrain Selosia ang sa Angel Report live. No. Nawala ko na. Sige, salamat. Mao ka to ang report ni Angel Efrain Selosia. Duha lang ikaadlaw, wala tagakuan, wala na wala na noon. Sige lang, may problema kay kabalobet na mga ka-Angel nga katong 1 ug 2 wala kita naka program mga ka-Angel. Tungod kay mga higpit kay to ang mga lakaw mga ka-Angel at ang mga importanteng mga lakaw. Sige, at least nabalampuson mga ka-Angel ang ipapegayo ng vaccination site dito daw. So, multi-purpose kini mga ka-Angel. Dili, pwede kinihimo nga papahulayan sa mga display sa person. At
ato na yung gipanghambin, pwede kit ni mga ka-angel nga magamit kining Hingoog City. Kaysa nagkatidid kini mga ka-angel og 33 milyones. Ubos kini sa project mga ka-angel ni Digong Duterte. Ini gitawag og Build program mga ka-angel. Okay, ato sa nga lato-laton mga ka-angel. Kay naka-standby mga ka-angel si Mon Carcalias. Sa iya nga mga balita karon nga buntaga. Okay, niana mga ka-angel si Angel Mon Carcalias. Ikaingon pa mga ka-angel daw, mga checkpoint daw sa entrada nga bahin sa ato nga mga syudad. Gipahugtan pa mga ka-angel tungkol sa hulga sa terorismo. Sa dugang mga detalye ato nga dawaton si Angel Mon Carcalias. Angel Mon, sa imong mga balita. Pasok. Angel Mon? Angel Mon? Okay, mga ka-angel, pasensya na. Ay, medyo wala si area si Angel Mon Carcalias. Sa kaya nahita mo saya lagi lokso kita karon mga ka-angel. Dirita sa balitang lokal. Asawa ni Kauri sunod ang target sa Port ID nga man-neutralize. Target karon sa Fort ID Infantry Division Philippine Army nga man-neutralize ang asawa ni Kaures nga si Merna Solarte kon Maria Malaya. Buhi o rapatay. Kini ang pahayag sa ni Fort ID Infantry Division Commander Major General Romeo Browner Jr. sa pabigayon nga press conference. Sa gihimong awarding sa mga opisyal sa kasundaluhan na nagdala sa kalampusan sa operasyon o pagka-neutralize ni Kaures. Matod ni Lieutenant General Greg Almerol nga posible ang asawa ni Kaures mauna sab ang mahimong commander sa posisyon ni Kaures. Apan gipaabot na nila kung si Kinsa ang mahimong commander. Samtang si 403rd Brigade Commander Brigadier General Fernand Barandon nga lakip nila nga i-focus ang operasyon ni Dionisio Moling Mikabalo. Mikabalo ang Regional Secretary sa North Central Mindanao Regional Committee. Sa gihatag nga direktiba ni Armelol sa kasundaluhan sa Fort ID nga bisan patay si Kaures. Pahugtan ang mga operasyon sa posible nga pagbalos sa mga NPA human na patay ang ilang commander. Bisan si Major General Romeo Browner, Fort ID Commander, gimando nila ang sa mga batalyon o brigade nga bantayan ang mga vital installations aron mapugnan ang pag-atake sa mga NPA. Dirita sa balitang laing lokal mga ka-angel. Samtang ato pang ginatawagan karon si Angel Mon Carcalias. Ato saan karon mga ka-angel lakbitan usab. Jutang mga ka-angel kay medyo gipanguluhan ni Lieutenant General Greg Almerol, Eastern Mindanao Command, ang pag-award sa mga opisyal sa kasundaluhan sa Philippine Air Force nga naghatag og kalampusan sa operasyon na nagresulta sa pagka-neutralize sa pinakadakong leader sa New People's Army ko NPA didto sa sitio Gabunan, Barangay Dumaliging, Impasug o nga Bukidnon. Ang gi-award kagahapon mao sila Brigadier General Fernando Barandon, 403 3rd Brigade Commander, Lieutenant Colonel Edgardo Villa Talarok Jr., INF Philippine Army Battalion Commander, 8th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Berciso San Jose Jr., Philippine Battalion Commander, si Personal Special Forces Battalion, Lieutenant
Colonel Wilfredo C. Martin Jr. INF GSC Philippine Army. Battalion Commander sa Sikan Scout Rangers Battalion, Lieutenant Colonel Benedict A. Budigon. PAF. Nakipsab sa listahan sa mga awardee mao si Lieutenant Colonel Albert Flores, MI GSC, Major Rocky Migrino, Philippine Army, Lieutenant Colonel Jovili Carmel Kabading, o Lieutenant Colonel Emmanuel Hermosilla. Usa sa marching order ni Lieutenant General Army Roll sa tropa nga bisan na patay na si Caures. Dili luwagan ang seguridad hinoon, mas hugtan pa aron mapugngan ang mga posible nga pagbalos sa mga NPA. Standby mga ka-angel kay mga nabuhisita. Mubalik na ta mga ka-angel sa dili madugay. Standby. Kung saman ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayinan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo ba kung nakamali, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Puro Chris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon butan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Okay, padayon tayo mga ka-angel. This is the programang Angel News Patrol Morning Edition. Ato sa kanawaton mga ka-angel ang mga report sa itong kabahin, sa itong kauban dito sa East Kabahin. Sa East Kabahin sa Bisa-Bisa Oriental si Angel Amon Carcalias. Mga PNP checkpoint daw, ipahugtan daw sa mga kasundaluhan o ang mga kapulisan. Batok sa hulga sa terorismo. Sa dugang mga detalye ito nawaton si Angel Amon Carcalias. Angel Mon, sa imong mga balita, pasok! Points ipatuman sa Tibok Rion sa Bansang Moro in Muslim Media. Uman makakong leader sa Dawla Islamia nga si Salahuddin Tatal. Maton ni General Eden T. Ugali, BAM Police Director kagahapong adlaw Lunes nga tanang police unit sa Rion gipahimutan karon sa heightened alert batok sa posibleng pagpangatake agig panimalot sa mga sakop o sumusunod sa napatayng leader. General Ugali ni Mando sa tanang provincial offices, municipal ug city police stations, mobile groups ug tanang police multipliers nga buhaton ang pagsiguro sa kaluwasan sa matag usa ilabi na ang mga sibilyan batok sa posibleng pagpanimalot sa grupong terorista sa Rion. Gidasig usab ang katawan nga magbinantayon o i-report tayon sa otoridad ang mga kadudaang mga liyok sa mga tao nga magmumnaon niya o kagubot sa pumiko. Nasairan nga usa ka joint police o military freedom operation ang gikasa ni atong Oktubre 29 sa Talayan, Maguindanao. Diin resulta kini ngadto sa kamatayon ni Hasan, dakong leader o emir sa Islamic State Dawla Islamia Tiro Group sa Nason. Lakip ang iyang asawa nga naila sa pangalang Jihala Mimbida
ang DI Finance Officer sa remote barangay Damrag, Kalayan Town, Patod, Sarifon, na misukol ang magdayon atol sa pag-alisto, inungdan. Kaya hitabo ang pagpinusila ibatok sa truba sa gobyerno sa resulta ng akto sa inanaling kamatayon sa Birua. Gitumbok si Hasan nga estudyante sa unang napatay nga linyaw nga tigbuhat og bomba sa si Sol Kivil Binher nga mao'y gitudlong responsable sa pagpabomba o pagsurog sa duha ka mga yilwas sa North Cotabato ni atong buwan sa Enero o Hunyo ning kasamtangan tuig. Pagpamumba kab sa bus sa Rural Transit sa Bukidnon ni atong tuig 2014. Ang DI mausab ang itudlo nga mihimo sa duha ka pagpamumba sa Sultan Kudarat ni atong tuig 2018 nga resulta sa 5 ka kamatayon og niangol sa 40 ka mga individual. Igor rasab ang mga grupo mausab ang gitumbok sa pagpamumba sa Davao Night Market ni atong tuig 2016. Ikan ini sa unang mutara, Angel Mon Carcayas reporting live sa Angel Broadcasting Online. Okay. Sa laing bahin mga kaidyan itong nabaton karon naka-standby karon sa pikas linya si Angel at Drupit sa Nuria alang sa update kini dito sa Tropico. Traffic update sa sentrong bahin sa Nakbayan sa Cagayan itong nabaton si Angel. Pedro Sanuria, Angel Dro sa imong mga balita. Pasok. Yes, pero no, padayon pagyapon na ito, ginamonitor ang dagat sa Tropico Series na bawang ito bahil sa karoon panahon na. Video baga na sa binahog karoon mga panahon na ang dagan sulod Jawa Series sa maong COR. Labi na diri sa Kabukayan, padulong sa PPE. Makitagin na to nga wala para medyo dasok na ang mga motorila o kinigitawag nga pangpublikong sakyanan. So karon mga oras ato nakita diri nga medyo daghan-daghan jud ang mga sakyanan karon nga moagi diri musulod o gilabi na po ning maabot itong mga gitawag na tong mga buses nga moabot mutuyok diri sa mao nga gitawag na to EOR diri sa Gabukayan padulong sa ilang bus terminal karon mga panahon na kinipod ang mga pipila pod na to nga mga kaingel mga mbakya sa nga mga maong bus karon mga panahon na o karon ang mga pipila pod na to nga mga kaingel pod nga ligabuhi labi na sa mga taxi driver o mga motorila kaniya karon gaungong ani sa exit nga bahin karon mga panahon na so kita na to diri nga ang baga pagyapon galinya sa ilang ali sa mga gitawag taxi o motorila. So ato nakita diri nga dili makabalda sa trapiko ang ilang mga arrange sa ilang mga sakyanan o girepod sa luyo mao gyapon medyo arrange nila kita makaagi o makalaos-laos ang gitawag natong mga kaingil karon nga moagi musulod gawas diri sa Gabukayan padulong naman ngadto sa sentrong bahin sa syudad. So ato nakita-an diri nga medyo wala tay angay kabalakan. So ato nakita pod apoy traffic enforcer nga baklay partner sila duha ka buok. Kay ang uban man ko medyo gaigolo. So ato gyud nga sakto po nila bakapan din nila duha kay basig nga mo alto so madiskarmahan o mababagan o unsay mga labi na sa mga malditon nga mga motorista. So mo na tong nakita dire nga mga senaryo ato magasusi o pagtanaw sa sitwasyon karon diri dapita wala tay angay nga kabalakan karon mga panahon na. Yes no, moambak sa merkado. So atong i-update ang presyo sa ato mga palaliton labi na sa gitawag nga isda karon mga panahon na. Yo sa ato nakita dire nga minus pa ang mosulod sa mao nga merkado sa mga labi na sa mga kainjil na to na mga mamalingki sa sulod sa maong merkado. So nakaula nga presyo diri sa isda nga pangos 180 o 200 ang matag kilo karon mga panahon na. So taas-taas ang isda karon kad minus karon o kini pong galunggong tag 160 ang matag kilo o kining tamban tag 120 ang kilo ug napoy tag 100 ang kining kabaw-kabaw sa 120 ang matag kilo karon nga panahon na. Ug kini nga isa sa bato 200 ang matag kilo, trasito
kining mga trakito o kining gitawag nato nga lapu-lapu, kining lapu-lapu tagto 20 ang matag kilo karon. O kining karaw tag 200 ang matag kilo. Na tibok na siya kung mukating ta paligyohan na to para kilahon 350 na ang matag kilo. Pero wala tayo nakita nga dagko nga isda diri kini gitawag ilag barilis, wala tayo nakita diri ang mga display diri gagmay lang nga isda karon mga panahon na o kini pong rompe. Ang rompe tag 180 ang kilo o kini pong gitawag na to sa ato sa kanang tabas no, itom ni sa tabas taga ganang tabas nga itong 100 ang matag kilo karong nga panahon na. Lahi katong puti, wala man tayo nakita nga puti diri kay doon nga klaseng tabas. So ato nakita diri kinirang itom nag 100 ang matag kilo, pero di gidya kayo presko karong nga panahon na. O mao na tong na update karon o i-update po na to ang atong tambal sa gutom bam kining rice, bugas nga humay. Nagpabilin pagyapon diri karon ang sinandoming 39 ang matag kilo. O kini po ang balinsa rice, 42 ang matag kilo. Ang red rice may pinakataas karon 45 ang matag kilo. O ang pinakaubos po kining mais, number 10 o number 12, nagpabilin pagyapon karon siya 35 ang matag kilo. Nga po 33 karong mapanahon na. Mao na nga ito nakita diri sa sulod sa Maong Merkado sa Gora. Ika na lang sa akong lokasyon, ako si Patrol Angel Pedro Sadoria, live mag-report sa Angel Podcast News Online. Okay. Angel Dropit Sanuria. Alang sa imuha nga mga balitang update diri sa ato ang sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? Kargahan ta mga ka-Angel kay nakalusot na ang tanang nga mga reporters. Ako na pasad karon nga panahon karon mga ka-Angel. Dirita sa balitang, laing nga balitang nga lokal. Gipatuman na sa lokal nga kagamahanan ang mga bag-o nga gabayan ubos sa alert level 2 sugod di adto nga Nobyembre 1 human gipagawas sa Interagency Task Force kon IATF ang general rules alang sa alert level system sa nasod. Ubos sa bag-ong gabayan gitugutan na ang mga pagbukas sa mga indoor establishment apan limitado kini sa 50% ang kapasidad. Samtang ang outdoor establishment gitugutan na sa 70% ang kapasidad. Himando sa maong gabayan nga kinahanglan bakunado ang mga empleyado sa matag establishmento. Aprobado na usab ang pagbukas sa mga gym o fitness centers o ang pagpahigayon sa individual outdoors exercises. Apan gidid-an gihapon ang group activities. O padayon nga gipatuman ang minimum public health protocol standard sulod sa maong establishmento. Mahimo nga magbukas ang mga internet cafe o Fesonet shop. Apan gidid-an gihapon ang mga minor de edad nga magdula sa video game sulod sa maong establishmento. Base sa Comprehensive Children's Welfare Code. O padayon usab nga gidili ang pornographic sites. Samtang gidili gihapon ang pag-inom sa ilimno nga makahubog sa mga pampublikong lugar. Apan ang pagpalit og mga pagpamaligya niini gibawal alang sa atola sa oras sa curfew nga magsugod sa alas 11 sa gabi hangtod sa alas 4 sa buntag. Padayon usab nga gidid-an ang pagbukas sa gaming establishment, cockpit og cockfighting. Ipatuman sa Regulatory Compliance Board o RCB o ubang pang mga otoridad ubos sa lokal nga kagamahanan sa bagong gabayan hangtod sa Nobyembre 14 ning tuiga. Oras karon na mga ka-Angel. Alas 7:52 na sa buntag. Malampusong nasikop ang usa ka wanted person human kay pahigayon ang joint manhunt operation sa pagpanguna sa pagantukan ng Municipal Police Station sa Purok 5 Lankataon, pagantukan na Bukidnon.
Gila ang suspek nga si Edgar Asintesia, yang kigabihan, 28 anyos, ulitaw, laborer o residente sa Naisgutang Dapit. Isikop ang suspitsado pinasikan sa gipagawas nga warrant of arrest sa Branch 10, Balay City, bukidnon sa kasong attempted murder. Giila siya nga top 6 most wanted person sa provincial level. Girekomenda sa korte ang 120,000 nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Dito sa Bukidnon mga ka-angel, upat ka mga tao nga nadakpan sa human gipapahigayon ang joint mandat operation sa pagpapanguna sa First sa Bukidnon. MPFC kauban ang Don Carlos Municipal Police Station 2, sika na Bukidnon MFPC og PHPT Bukidnon dito sa Purokdo sa Barangay Bukbok, Don Carlos, Bukidnon. Gila ang mga sospek na sila James Quijano Yankee Elegan, 24 anyos, sa Minyo og mag-uuma, og si residente sa Purokdo sa Barangay Bukbok, Don Carlos. Gary Abasyal Yankee Jubay, 34 anyos, og mag-uba og residente sa Purok 3A Inyawan na Kadingila na Bukidnon. Narciso Perater Yankee Alibiot, 56 anyos, sa Minyo, mag-uuma og residente sa Purok 4 Malingaw Kadingilan, Bukidnon. Og si Joser Lariano Yankee Diocades, 43 anyos, Minyo, mag-uuma sa residente sa Bukbok, Don Carlos, sa Bukidnon. Nakumpiska sa operasyon ang duha ka patay nga fighting cock, usa ka fighting cock nga buhi pa, upat ka bulang ug posta sa sugal nga 1,140. Nakipsab na kumpiska ang kapin kun kulang 50 ka mga motor. Ubos karon sa kustudiya sa Don Carlos PNP ang nakumpiskang items alang sa tukmang disposasyon. Laing bahin, upat ka mga tao nga minumulestiya sa upat ka minor gikasuhan. Nunot sa pagpahugot sa kampanya batok sa human trafficking sa Police Regional Office PRO 13 na kasong maglapas sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Ang napasaka sa korte batok sa upat ka mga suspek sa pagmolestiya sa upat ka minor de edad dito sa Barangay Danao, Surigao City. Sa inisyal nga investigasyon sa Surigao City Police Station, ang mga biktima gidala sa suspek o gipatuo nga dalhon sila sa Barangay Lipata, Surigao City, apan gidala sila sa Purok 3 sa Barangay Danao, Surigao City. Diin ang naghulat ang laing tulo ka mga suspetsado. Girespondihan na sa Surigao City Police Station kauban ang Surigao City Social Welfare and Development Office na nagresulta sa pagka-rescue sa upat ka mga minor de edad. Lalaki sikop sa drug bypass operation. Sa Opol, Misamis Oriental, malampusong nasikop sa hiniusang nga puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Opol Municipal Police Station. Human gipahigayon ang bypass operation dito sa Zone 1, Luyong, Bonbon, Opol, Misamis Oriental. Giila ang suspek nga si Randy Yankee Ibanez, 41 anyos, minyo og residente sa Zone 3, Mologan, El Salvador City, Misamis Oriental. Napalitan ng suspek sa kasasye sa suspected Chabo na nagkantidad og 500. Na-recover sa laing 5 ka mga medium size sachet sa suspected Chabo. Gibanabana nga mobalor og 3,000 ka pesos. Ang nakumpiskang Chabo giturn over sa Regional Crime Laboratory Office kon RCLO alang sa laboratory examination. Oras karon na mga ka-angel, alas 7:56 na sa buntag. Mubalik kita mga dilimadugay mga ka-angel, mga inabuhi sa ta. Standby.
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Unsa man ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, hog and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayenan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo ba kung nakamali, bisita ang ilang main store nga ana na imutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok Chris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon butan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Darita pa rin mga ka-Angel. Dahil sa itong programang Angel News Patrol, ang Morning Edition. Darita sa balita nga nasyonal. Gidaig sa Provincial Health Office ang 100% kapag suporta ni Provincial Gobernador Jose Maria Zubiri Jr. alang sa pagpadayong pagpamakuna alang sa ipatumang National Vaccination Program sa Department of Health. Una nang nag-auhag si Gobernador Zubiri ngadto sa tanang katawham
sa probinsya. Pinagi sa usa ka radio announcement nga magpabakuna sa sa madaling nga panahon aron masiguro protektado og malikay sila gikan sa grabing nga COVID-19 virus. Og mabalik na ngadto sa normal ang dagan sa panginabuhian ingon man ang pag-eskwela sa mga kabataan. Sa bagong gipagula nga herd immunity coverage sa probinsya pinitsahan sa Nobyembre 1 ana pa lamang sa 25.87% o 276,442 ka mga individual ang kompletong nabakunahan gikan sa 1,068,778 nga target population ini. Hinungdan nga buhatan sa gobernador inabagan sa provincial legal officers og OIC Provincial Administrator Attorney Paul Vincent Villagas nga nag-aproba sa hangyo sa PHO nga magmugna og dugang vaccination team alang sa pepagayon nga libre nga pagbabakuna karong umaabot Nobyembre 9 ngadto sa 12 diha luyo sa Centennial Stage Kaamulan Park, Provincial Capital, Malabalay City. Ilantaw sa nasampit nga mga buhatan na pinaagin ini mas mapadali ang pagbabakuna o makaabot ang gihandom nga 70% herd immunity sa dili pa matapos ang tuig 2021. Gibot ang usab ni Miss Jennifer Malazarte, ang Maternal Newborn Child Health and Nutrition Coordination sa PHO atol sa paghighinabi kani sa programang Isumbong Mo kang Gobernador. Nagisugda na sa dito sa Bukidnon Provincial Medical Center niadtong adlaw nga Biyernes, Oktubre 29 tuig 2021. Ang pagbabakuna ngadto sa mga kabataan nga nag-edad og 12 ngadto sa 17 anyos nga dunay mga gihambin nga balatian na sama sa cardiovascular disease, tuberculosis, renal disorder, immunocompromised ug uban pang mga balatian. Samtang gilauman nga masugdan usab ang ubang nga mga adlaw sa Nobyembre 3 ngadto sa Nobyembre 5 tuig 2021 sa tanang local government unit kon LGUs ang pagbabakuna alang niadtong edad 12 ngadto sa 17 anyos. LGU Bukidnon Public Affairs and Permission and Assistance. Gitahasan sa Department of Foreign Affairs kon DFA ang movie nga television na review and classification board nga sultihan ang Netflix nga tanggalon ang usa ka episode nga political drama nga Pine Gap nga nagpakita nga mapanga illegal nga 9-dash line sa China sa West Philippine Sea. Batod sa DFA, ang nasampit nga episode usa ka paglapas sa soberenya sa nasod. Lugang pa sa DFA nagduso na sila og reklamo sa MTRCB kalabot sa nasampit nga episode nga Pine Gap nga gipagawas na nila sa streaming services. Niadtong September 28, nagpagawas ang MTRCB og desisyon na nasampit nga hisgutanan. Balita sa laing balita mga ka-angel. Nagtuo ang Department of National Defense nga muhinay na karon ang pwersa sa mga lokal terrorist sa syudad. Inihuman sa pagkapatay nila sa leader sa New People's Army, Chundaula Islamia, ang managlahing operasyon sa Bukidnon o Maguindanao. Sigon kay Defense Secretary Delfen Lorenzana, ang pagkamatay nila George Madlos alias Kaures o Salahuddin Hasan hinagi sa Internal Security Operations dakong nga dagok sa mga terorista nga mopadayon sa ilang pagsulay nga magsabwag og kagubot ilabi na sa Mindanao. Dakong kawadon ang pagkamatay sa duha ka mga makaapekto sa operasyon sa mga lokal nga terorista. Nanot ni gidahig ni Lorenzana ang Armed Forces of the Philippines. Ilabi na ang mga tropa gikan sa 4th Infantry Division o 6th Infantry Division. Gidahig ni Lorenzana ang PNP nga
nga matukpang nila nga mapatuman sa kalinaw o kahapsay. Dugang pa sa kalihim. Pamatuod nga kalampusan nga gipalig-on nga kapasidad sa IFA ug ang gipatunghang suporta sa katawhan laban sa gobyerno kontra sa terorismo. Oras karon mga ka-angel, alas 8:07 na. Miabot na sa 12 ka mga tao ang namatay sa pipila ka insidente, mass shooting incident sa Halloween weekend sa US. Base sa talaan sa mga kapulisan sa US nga dunay 11 ka mass shootings ang nahitabo sa nakalabayng holiday weekends. Gawas sa mga namatay anaa sa 52 ka tawo sab ang samarahon sa managlahing insidente. Matod sa mga eksperto, misa kang ihap sa mga mass shooting sa US sa tunga sa coronavirus sa pandemic. Karong tuiga lang nga dunay 529 ka mass shootings ang naitala kung anaa ni adtong tuig na 2020. Dunay 611 ka insidente samtang 417 ang niadtong tuig 2021. Oras karon na mga ka-angel, alas 8 na sa buntag. Narita pa dayon ta sa balitang international. Gipasigarbo ni US President Joe Biden nga dunay mga lakang nga gihimo ang ilang nga nasod para batukan ang climate change. Sa iyang pakigpulong sa pagtapos sa Group of 20 Summit nga dunay 900 bilyon na kini nga pundo para sa renewable energy o kini ang nakatakdang aprobado sa Kongreso. Hapsayon niini ang operasyon sa pantalan para sa maayong dagan sa supply chains ug ang pagdugang sa sweldo sa mga trabahante. Wala niini malikayan ang batikuson ang China ug Russia tungod sa wala pagsalmot sa G20 summit. Sa balitang sports, dili na kauban na sa Cleveland Cavaliers ang pipila ka dula nga ilang forward nga si Kevin Love human kini naka-isolate isip kabahin sa health and safety protocols. Wala gilakbitan sa team kung natakdan ba kini sa COVID-19. Ang 33 anyos nga si Love off bench player sa Cavs nga dunay average nga 9.9 points of 3.7 rebounds per games. Nakalatid sa guidelines sa NBA ang mga fully vaccinated nga players sa dili na dapat ipailalom pa sa quarantine o ipailalom pa sa laing mga COVID-19 testing. Mibawi sa pagkapildi ang Utah Jazz og ning higayon na ilang nga gipildi ang Milwaukee Bucks sa score na 107.95. Kini ang ikatulo nga sunod-sunod nga pagkapildi sa defending champion. Nanguna si Donovan Mitchell sa iyang 28 points aron pahimuslan sa Jazz ang pagkawala sa pagdula ni Chris Middleton tungod sa gihambin ang balatian. Ingon ang mga injuries nila Drew Holiday, Brook Lopez o Dante DiVincenzo. Ang reserve forward na si Rodney Hood nga miabot lang sa 11 minutos tungod sa injury. Samtang gawas kay Mitchell, mibida usab ang ikalimang kadaugan nila sa Mike Conley nga dunay 20 puntos, Jordan Clarkson nga nagtala og 15 og si Bojan Bogdanovic na nagtapos sa 14. Sa backsub si Giannis Antetokounmpo na nagpakita og 25 puntos, 7 ka rebounds ug 6 ka assist para sa ilang 3-point Porto records. May numduman nga pildi sa Bucks sa Spurs, samtang ang Jazz sab da pildi sa Bulls para sa ilang una nga pildi. Dito sa balitang espesyal, sa kalalaki sa Guangdong, China, ang gidala ang kagalingon sa ospital tungod sa pagsakit sa dughan. O pailalom sa x-ray
nakurat siya nga ang hinungdan sa pagkasakit sa dughan o mao ang pagtulon sa susi o yabi. Nagtuon nila nga nawala human nakainom. Para isaulog ang weekends nag-inom si Jang kauban ang mga opisina human ang grabing inuman. Miuli si Chang sa iyang balay nga wala nakitaan nga susi. Kanunay tao sab sa balay giabrihan lang. Siya og wala siya kanahuna kung asa na padulong ang maong yabe. Sa pagkaugma nakasinati siya og sakit sa dughan. Hinungdan miadto siya sa Don Juan Hospital. Sa dihang gi-x-ray siya ang iyang torso. Nakita ang iyang esophagus. Sa walang susi gisulayan kuwaon ang susi gamit ang gastroscope. Pero dili kini masigo sa gamay nga bahin sa esophagus hinungdan wala kini padayon ang maong procedure. Sa tabang sa anesthesiologist, gihatagan si Chang og tambal nga pagparelax sa muscles sa iyang esophagus og tutunlan. Tungod niini malampuson nga nakuha ang susi pati na usab ang plastic access card nga nakakabit niini. Paspas nga na-recover si Chang sa operasyon na pero hangtod karon dakong misteryo kung giunsa og nga ano natulon ang susi. Kaya wala pa sab siya mabalaka sa mga panghitabo niya itong gabi una nga siya nag-inom uban sa iyang mga kauban na sa opisina. Sa laing balitang espesyal mga ka-angel, usa ka Egyptian scuba diver ang nakatala og bagong record world record pinaagi sa pagpundo sa ilalom sa dagat sulod halos 6 ka oras. Gisidsid sa 29 anyos nga si Saddam Al-Kinaleh ang kalalawom sa Red Sea ug nagpundo siya didto sa sulod sa 145 ka oras o 30 minutos aron malabwan niya ang iyang personal nga record nga 121 ka oras kung dili pati usab ang kasamtangang world record nga 142 ka oras o 47 minutos ang naitala sa tagat Cyprus nga si Sim Karabay yan tuig 2020 tuig 2016. Plano unta ni Kalkilani nga magpundo sa ilalom sa tubig sulod sa 150 ka oras. Pero giundang niya ang iyang world record human sa 142 ka oras o 30 minutos para sa iyang paglawas. Para masiguro ang iyang kaluwasan, dunay team nga medical experts nga scuba divers ang nakahulat kay Al-Kelani samtang gihimo niya ang iyang world record attempt. Kanhi nga nahimo nga sentro nga balita si Al-Kelani kay pigayon usab niya ang iyang nobya nga iyang engagement ceremony sa ilalom sa dagat sa niini sa nalabay nga Setyembre. Showbiz balita mga ka-angel, gikanselar sa Legion rock singer si Bon Jovi ang iyang concert human magpositibo sa COVID-19 na nakatakda unta kini nga magperform sa Louis South Beach sa Miami Beach pero wala pa magsugod ang concert gianunsyo sa igsoon niini ang panghitabo. Tanang may abot sa concert ipailalom sa rapid test o sa bugto nga singer lang ang nagpositibo. Matod sa representative sa 59 anyos nga singer nga kini fully vaccinated na pero dili pa klaro kung naturukan ba siya sa booster shots. Ipagayon sa pipila ka mga kauban ini ang banda ang concert sa samtang ang lead vocalist nila naka-isolate. Daw maayong impluwensya sa actress nga si Nadine Lustre ang iyang napabalita nga bag-ong boyfriend nga Prince nga si Christopher Baru. Base sa pipila ka mga litratong migawa sa social media nga nuday bag-ong real estate property ang giingong nga gipalit sa actress para sa iyang pamilya. Tungod ini daghang netizen ang nalipay kay nakikita nasubli ang actress sa iyang pamilya. Samtang balin ini sitwasyon ang iyang ex-boyfriend kon ka-love team nga si James Reid kung asa gibaligya na kini ang iyang mansyon
ang usa kadakong subdivision sa Quezon City kung asa nagkantidad kini og 80 milyones. Mao kini mga ka-angel nga to ang mga uluhan sa tuwang mga balita. Karong buntaga mga ka-angel, pasensya na kay ubay-ubay katong mga balita. Ato sa nga pagabasahon ng mga ka-angel ang mga mensahe. Sinabi na ni Marjorie Majoris, good morning mga ka-angel, watching from Washington na DC. Na late ko. Ay wala daw signal. Okay. Basin wala ka diya para sat ma'am o wala pa ka diya ay PLDT. Kam DC Galyuri, ako ning pagumangkon mga ka-angel. Naasa kini sa Luisiana. Good morning mga ka-angel, watching from Luisiana, USA. November 2 pa sila dito mga ka-angel, advance ta. God bless all. Halay, happy Halloween dyan sa inyong this. Good morning, good night mga ka-angel. God bless sa tanan. Kay Albert Lawin Guazon, good morning, watching from Manila. Hey, mayong pagpananaw dyan sa Manila. Okay, mukha na mga ka-angel itong mga headlines, itong mga balita. Sa kalasang ko, partner na karon si Angel Ross din niya. Wala karon din mga ka-angel to na doon may partner ng mga gilakaw. Ako dahil si Angel Ryan Circle mo, nakikuban ka ninyo sa mga balita karong nga buntaga. Wala na ko'y igong oras mga ka-angel. Sa ngalan kang Angel Ross din niya nga ito ang kapartner. Si Ma'am Roclinda na itong admin head. Ang tutong sambas nga ito ang chief of reporters. Ilabi na usab kang Efreno sa Lucia, Ricky Teriurial, Mon Carcalyas, o kay Drew Pichanuria. Kaninyong ubos nga alagad, si Angel Ryan Circle Molo. Manamilit na kaninyo mga ka-angel. Hangtod sa sunod higayon, unyang hapuna sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat ug dalaygon ang Diyos. Standby mga ka-angel. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Unsa man ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, hog and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayenan. Presyo gaan sa bulsa.
swak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagmamali, bisita ang ilang main store nga na nahimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok 3, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangita ang mapayumon utan ug maanagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya og tig dumat.